Hindi sa katigalang kanya. Kung saan niya ay bigyan ng kapapagurihan sa araw nito at ating sambahin siya at atin siya pagliliguran ng may katapatan at ating isa sa buhay ang kanyang mga araw. Kaya ng Diyos ako ngayon, kaya binigyan ng Panginoon ng biyaya sa aking buhay kung saan ay pag naramdaman ko, Lord, sa loob ng 20 years na ako ay nagiging manampalataya. Di pa nalangin noon, pag ako tinuturo manalangin, nanginginig kaya ako nangangatal. Hindi ako manalangin. Kahit ngayon, hindi pa ako marunong manalangin, kung hindi ako takot. Pag tinis ako ni Pastor, sabi ni Pastor, Brother Bert, ikaw ang mag-preach sa hapon. Pastor, sabi ko, sa umaga mag-devotion ako. Tuloy mo na sa hapon. Wala akong kasi ang aking sa buhay, wala ko ako masabi ng pastor, hindi, mayroon naman yan. Parang naayawan ko yung nagagamitin ako ng Panginoon. Yun ang ginagawa ko sa sarili ko. Baka sabihin ko, ayaw mo na, baka ikaw rin. Yun ang ginagawa ko. Parang kung sinabi ng pastor, yes po, gano'n na ako, yes pastor. Pagkapos, saka na ako magmanalangin kung Lord, bigyan mo na ako ng lakas at bigyan mo ako ng talino ng galing sa'yo. Mawatiba mo na para may dala ko yung mensahe, hindi bigla ng aking hindi sa'yo. Kaya ikaw ang gumawa ng paraan. Kaya maraming salamat sa Panginoon at ako naman ay binigyan niya ng kanyang leading sa gawain. Salamat at sa aking pagkulay-kulay. Hindi ko man isabay ang aking outline ng parehas dahil mahina naman ako sa outline talaga. Kaya salamat sa outline ni Brother Dindo na binigay sa akin na kung saan ay aking nilagyan ko lang ng konting akin din Samahan niyo ako sa ako nito sa pagkasa ng ating insight sa kukunin, no? Dito sa 1 Timothy 4:12, no? Chapter 4. 4:12 na, okay. Ang ating mensahe ng araw ay yung mga ako na ito. Ito, sinasabi sa 1 Timothy 4:12, no? Huwag mong bigyan ng hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan. Although na matanda na ako, no? Hindi kabataan ako. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran o halimbawa ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Ito daw ang sinabi ni Apostol Sir Pablo sa kay Timoteo, sa sulat niya kay Timoteo, no? Tayo para manalangin mo na, hindi kayo magbas, no? Ang panalap, mga Koreanyos, maraming salamat kung muli sa Timoteo na binigyan mo sa akin. Salamat naman sa pagbago mo sa aking buhay, Ama. Maraming salamat, Ama. Ako binigyan mo na pagkakatawan na nagiging ako ay magdala ng iyong mensahe ngayon at nawa, Ama. Sa iyo ang palwalatian at purihan sa ako nito, Ama. Ako ay kagagsalita mo lang. Ako mo sa iyong likod, Ma. Ikaw ang makita sa harapan at ikaw ang masambat magpuli sa ako nito. Salita mo banal, Ama. Nawa po ay nilingkod sa banal Espiritu na nawa po siya magbigay ng kaunawaan sa iyong mga salita, Ama, upang ang salita mo ay aming mapakinabangan at aming magagamit sa aming pamumuhay, isara, magbigay sa amin ng aral at magbigay sa amin ng pagbabago, sa aming karanaw at ang magiging kami ay kapakipakinabang sa aming mga nakakanood sa amin, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, at sa aming kusan, aming mga salamuha, na kung saan ay nag-iiba ang kanilang pananaw sa aming mga buhay. Salamat naman sa lahat ng iyong mga banal na salita na kung saan ay nagbabago ng mga buhay ng tao at kami ay nagiging tunay na lingkod mo at nananampalataya sa iyo. Kung makita na yung banal na salita, ay kami ay patuloy na sinisikap kung makita na yung tulong na kami magiging matuwid sa iyong harapan ng mga salamat at usama dalangin namin lahat na ito. Kung nagbuto mo anak ang Panginoon sa Kristo ang mayroon sa tulikas. Ito sa 1 Timothy chapter 4 na ito, dalawang uri ang paglilingkod ng paglilingkod dito na pinapakita natin.
No, kaya ang pamamagatan natin ito, no, yung dalawang uri ang paglilingkod, no. Ating pamamagatan natin ni sa hapon ito na ang bulaang guro at ang mabuting lingkod ng Diyos, no. Dalawa kasi dito ang pinaka-aking sa akin para pag-gulay-gulay, dalawang uri na paglilingkod at pananampalataya dito na natin nakikita. Ang una, ang bulaang guro daw at ang mabuting lingkod ng Diyos, no. Na kung saan, sabi dito nga sa pinakapamagat nating sa ating text pala na ating tinunan natin na tayo, huwag mong bigyang daan ng hamakin ka ng kaninuman dahil sa iyong kabataan. Saray na pagsikapan mong magiging mawalan, halimbawa at ang sumasampalataya sa pananalita. Wala daw ang ating kailangan na ayusin dito sa ating pananalita. Na kung saan makikipag-usap tayo na hindi tayo makitaan ng hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. No? Na ating masalita ay salitang kali. No? Na kung saan naging halimbawa tayo dapat na sa pagpananalita ay may kabanalan tayo. Sa higit sa ang ating pag-uugali, no? Na kung saan hindi tayo katulad ng mga lumang buhay natin na kung saan tayo ay magsasalita ng hindi maganda, hindi sa lahat, tayo magalit, no? At higit sa lahat, tayo nabibigla, lumalabas sa ating mga bibig ng hindi maganda, no? Ang pag-ibig na nanampalataya daw, sa rin dapat makitaan tayo na kung saan sa ating mga panampalataya na katulad at sa mga kapatiran na kung saan ating pag-ibig na hindi nagtatangi at ang pag-ibig na lubos na sa nanggagaling sa ating mga puso. No? At gano'n din na sabi dito na may kabanalan. Kaya tayo ay sa ating pagganap ng ating pamumuhay sa ating buhay, no? Na kung saan tayo ay bawat linggo, na kung saan ay tayo punta dito sa ating church, no? Na sama-sama pagpuri, pagsamba, at higit sa lahat, nag-aaral tayo ng kanyang mga salita upang tayo ay upang tayo ay mapatungo sa ating kabanalan, no? Sa ating pinagsisikap sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Kaya sa hapon ito ang unang ating pamamagitan ng ni Brother Lindon ko. Ito kasi ang sa kanya. Sabi dito, madalas kapag nakakausap mo natin ng mas matanda sa atin, tayo na mga bata sa kanila ay nagiging makipag-diskusyon sa kanila dahil sa lagi natin narinig sa mga nakakatanda sa atin ay ang salitang may gatas pa. Sabi na sa mga matatanda, may gatas pa yung mga bibig. No? Isa pa sinasabi niya, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Ito mga sinasabi ng mga katandaan mo. Kaya minsan tayo ay nakalanganin sa mga pananalita ng mga matatanda natin ng pakinggan. Pero sabi dito, huwag kang hahamakin. Kung ikaw ay matuwid, at ikaw ay nasa tama, at saka kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay sabi nila, huwag mong hayaan hamakin ka. Sapagkat sa kanila, ang mga matatanda kasi, sa kanila ay base lang sa experience nila. No? Sabi dito, anong ibig sabihin ng salitang papunta ka pa lang at balik na ako? Ang ibig sabihin, ito ay sa base sa kanyang karanasan o experience. Kaya nasabi lang niya yun, no? At maliban sa experience ng tao nito, ay ang kanyang kakayanan na nagiging siya ay nagkakaroon ng edad. Sa kakayanan niya, no? At sa kanya, kung minsan, ay lumalabas sa kanya dahil sa kanyang na-accomplish sa buhay niya. Halimbawa, kung siya ay nagiging isang lingkod ng bayan, no? Sa mayor, sa accomplishment niya, kaya kung minsan, hindi nga pag ikaw bata pa, sasabihin mo, mayor na ako, anak. Ikaw, nag-aaral pa lang. Kaya yun ang masasabi nila. At sa
maliban po sa kanilang accomplishment, sa kanyang pagkabiyasa na isang tao. Biyasa na siya sa kanyang expertise, no? Halimbawa, sa mga magaling na politiko, expertise ng mga politician. Kaya nandoon siya malakas ang kanyang loob na magsasabi sa kabata, no? Sa kanyang qualification, no? Sabi nga sa matataas naman ang aking pinag-aralan. Kaya nanghahamak natin minsan, kaya nasabi nga dito, kaya hamakin. Sa kanyang dahil sa kanyang edad, no? Sa kanyang mga practice, no? Sa buhay, no? Yung mga kanyang dinadaanan na, higit sa lahat ng kanyang kasanayan na, no? Mga knowledge niya. Kaya siya ang malakas ng loob magsabi na, mapunta ka pa lang, pabalik na ako. Higit sa lahat ng kanyang kaalaman, no? So, pag ang kausap natin yung matanda, okay, tama rin na ating pakinggan. Pero pag huwag naman tayo na matanda siya, atin na siyang pakinggan. Pero pagka naramdaman naman natin na talagang may rason tayo o mayroon tayong katuwiran, dapat naman natin sambuli sa kanya ating katuwiran upang ang kanyang prinsipyo ay kung minsan ating babalayin din kung papunta sa kamalingan ng mga dala niya. O hindi kaya ay kanyang kayabangan na ang dala niya. Ang sabi dito ni Apostol Paul sa text natin, no? Na huwag hamakin ang sinuman ang iyong kabataan kundi ikaw ay magiging kuliran, no? Kuliran o halimbawa, no? Halimbawa sa kanila, no? Ikaw ay tularan at makita ng kakaiba, no? At ikaw ay gagayahin nila, no? Ang iyong mga pinapakita sa kanila na kabutihan. O dili kaya, pinapakita sa kanila na ikaw ay may kaayusan sa iyong buhay, kahit na bata ka pa, no? Higit sa lahat, sa pananampalataya sa Panginoon. Baka kulang sila, ikaw ay sagana sa pananampalataya kahit sila ay bata. No? At ikaw ay sinusundan, kung ikaw ay ginagaya, no? Sa isang mananampalataya, magsabi ko natin na tayo po ay isang highly effective na mga Kristiyano. Kung tayo po ay naka-influensya sa ating maraming kapaligiran, at sa ating mga kasamahan, no? Sa ating igisat sa ating sariling tahanan, no? Kaya dapat ganoon ang ating gawin kahit na tayo bata. Dapat ma-influensyahan natin ang kapaligiran natin at ang ating igisat at ating tahanan upang natin mahal sa buhay ay ikaw ay gagayahin at makatamo rin sila ng kaligtasan sa buhay ng mga at ang mga ugali, no? Mga ugali ng mga ugali, no? Kapag derot is effectiveness, no? Ang ugali ay effective, no? Sabi niya. Example ko dito ang punong kahoy, no? Ang halimbawa dito sa punong kahoy, no? Kung saan ay maliban sa malaki ang puno, no? Malalim ang ugat. Na kung saan matibay sa lahat ng mga unos na kanyang naharapin nagarating sa kanyang sa punong kahoy na yan. Kapag ang kanyang ugat ay matibay, sabi dito, no? What we show first to the tree is the trunk, vine leaves, branches, and the fruits. Lahat po yan ay dinanggit sa kahoy nito na tinutukoy niya. Ang sa panglabas na appearance at refer to this beauty, no? Ang kagandahan ng kahoy na yan, no? Na kung saan ay nakatayo siya na malalim ang ugat at saka matibay ang kanyang pundasyon, no? Ngunit natin kong kalimutan na mayroon pa na mas pinakamalaga sa isang puno. Anong pinakamalaga sa punong yun, kundi ang kanyang pundasyon? Na yun nga sinasabi ko, dahil sa kanyang malalim na ugat,
matibay na pundasyon. Na kung saan ay siya ay kumakapit sa kailalim man ng lupa, no? Kailalim ng lupa. At ang pinakamalaga, ang ugat ng kahoy dahil sa lahat na bahagi ng isang punong kahoy na nabanggit. At lahat na nakipagkita ko sa puno na kahit ano ang ganda niya, ngunit ko hindi matibay ang pagkabaon ng kanyang ugat. Sa lupa ay walang paguluhan o walang katibayan sa kanyang pagtayo sapagkat ang ugat niya ay mababaw. Kahit anong magandang kanyang ang iyong ating paningin kapag ang ugat niya ay mababaw, ay walang katibayan yan sa kanyang pagtayo. At kaunting unos lang yan ay mababagsak siya. Ganon din sa ating mga Kristiyano na kung saan. Dapat natin ay isa puso at sa ating pag-isipan ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos at hindi lang sa ating na pag-aralan, ay natin din dapat tuparin dito at ating makikita sa ating buhay, no? Ang ating pag-aaral na kung saan makitaan tayo ng may pagbabago at makitaan tayo na may magandang pag-ugali na kanina sa sinasabi. Ugali at may kabanalan. Sa buhay ng isang mananampalataya ay ganoon din, hindi personalidad ang tinitingnan ng Diyos para tayo po ay sa kanyang tawagin at gamitin sa kanyang gawain kung di ang ating malinis na puso. Kaya dapat talaga kahit sabi na kung sa ating pag-aaral, ay sa puso, isipan natin lahat yan. Hindi lang sa pag-aaral ng pakitang tao o pag-aaral na parang tayo magkakaroon ng nalalaman na hindi naman natin isa puso ang kanyang mga salita. Sapagkat sa atin lang pag-aaral, kung hindi natin isa puso yung ating kanyang mga salita, ay darating ang araw na itong ating pag-aralan ay makaantong sa kayabangan. No? At kung saan ang salita ng Diyos ay maging walang kabuluhan. No? Sa atin kung pumasok na sa ating isipan, hindi sa ating puso, ang kayabangan na ang nagiging pangibabaw. Matulad nitong sa kulisan dyan, minsan ako nanonood dyan sa dating doon. Dahil sa kanilang pag-aaral, at naisip niya na talaga magaling na siya. Kaya kung minsan yung aral na sala-sala din kaya, napakinggan ko. Ay sabi niya kasi minsan na napakinggan ko, kawangis daw, sana may nagtanong sa kanya kung ano daw ang isura ng tao. Sabi niya may ang ilalam natin ng tao ng kawangis at ating sabi niya, simple may puwet, sabi niya, kawangis eh. Tinawala ang pagkagaling niya, di ba? Nakita mo. Kung saan magaling siya. Back to back yung Biblia sa utak niya, pero wala rin, di ba? Sala, di ba? Talaya mo sabihin niya ay may puwet. Samantala, espiritu yung may puwet. Di ba? Kaya nga, minsan, sabi ko, napakatalino, ang galing ka. Kaya minsan, sa isang salita na niyan, na-discarry din ako eh. Kaya gano'n nga ang sinasabi dito. No? Kaya sa atin, ang kailangan, ang salita ng Diyos ay ating isa puso. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, ating gulay-gulayan at ating sundin. No? Kahit na hindi natin maunawaan ang salita niya, kahit hindi na maunawaan, pagkat ang Diyos ay magsasabi sa iyo at magbibigay sa iyo ng isang bagay, hindi ka ipapahamak ng Diyos. Tandaan mo yun. Kahit hindi mo maunawaan, hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Maging sa ating kaligtasan, hindi tayo iligtas ng Diyos dahil malaki tayo sa magbigay sa gawain, no? Sa ating pagbibigay, hindi yan madadala sa pagbibigay ng malaki. Maliit man at malaki, basta na ikaw ay nagiging sa kagalakan ng magbigay at sumusunod ka sa kanyang utos at kanyang hamon, ay ikaw ay pagpapalain. Kahit na maliit lang yan, hindi sa malaki, no? O di kaya lagi kang
libre, no? Papalibre sa, sa simbahan, no? O sa mga kapatiran, no? Hindi madala yan sa mga discarded ganyan. Kaya, ang tunay na paglilingkod ay ang salita ng Diyos ang ating panindigan. At dapat natin sundin ang kanyang mga aral at mga utos na tayo ay maglingkod ng talagang sa tao sa ating puso hanggang sa ating mga kaya na sinasabi nga ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Upang ang ating mga pangailangan ay dadagdag na lang niya yan kapag nabigyan na tayo, idadagdag na lang ng sabi sa Matthew 6:33. Seek ye first. Alam niyo lubos na aking pasalamatan sa Diyos dahil hindi ganoon ang Diyos natin. Dahil kung ganoon ang batayan ng ating kaligtasan, maaari hindi ko ako maliligtas. At marami hindi maligtas dahil sa laki lang ng magbigay dahil wala naman tayong pinahawakan, pinatangkilis ng marami. Kaya hindi diyan sa pagbibigay. Kung saan inalulugdan ng Diyos ang isang bao, no? Saan na nagsasamba na kung saan na ang kanyang isang pusing na lumagapak sa kaysa ng piring niya laban doon sa isang mayaman, no? Sabi na ng Panginoon, alin ang nagbigay alin ang aking tinalulugdan sa dalawa? Yung nagbigay ng malaki o nagbigay ng maliit na bao? Sabi ng Panginoon, yung nagbigay ng maliit na bao sapagkat pinakalas na coins na niya, hawak niya yun. Kumbaga sa salita, ikabubuhay niya yung kanyang binigay pa niya. Hindi tulad ng mayaman na sobra-sobra lang yun. May deposit pa yan sa UCTV. Kaya walang kwenta sa kanya binigay niya. Kaya ganun ang aking Panginoon, no, kung saan tayo ang aking paglilingkod ay ganyan dapat natin na gawin na kung saan hindi sa lahat ng ating mga gawa na kung saan tayo ay papalain, hindi sa ating gawa, kundi sa kanyang sa kanyang sariling kalooban at isundin. At ako po, kanya isang katawan, tulad sa tip of the cross, no? Sa Doctrine 24:29, no? Ako po ay lubos na napapasalamat dahil ang ating Diyos ay mahapagin, no? Mahapagin ang Diyos, no? Tulad ng tinapahabagan niya ang tip of the cross, no? Na kung saan ay wala nang magawa ng paglilingkod, no? Yung doon dahil nakatali na siya, pero nabagat pa rin ng Panginoon. Dahil sa kanyang pananampalataya, nagpakita siya doon sa Panginoon Kristo na tinuring niya na Panginoon ng Panginoon sa mga oras na yun. At sa kanyang, siya ay nagsisisi sa kanyang mga ginawang kasalanan kahit nakabuhay-buhay siya sa cross. Wala na siyang magawang kabutihan doon. Pero sa kanyang pagsisisi at sa kanyang pagkilala sa Panginoon ng Panginoon sa kanyang Panginoon at nakapagligtas, ay siya kinahabagan na siya ay nakaabot sa kaligtasan ng buwan walang hanggan. At sabi ni Paul dito, na mayroon pang siyang sinasabi upang tayo ng mga Kristiyano ay magiging highly effective Christian, tayo ay magiging epektibo daw ng Kristiyano. Huwag gamakin ang sinuman ng iyong kabataan, no? Kundi ikaw ay magiging uliran at magsipalataya, no? Ang una dito, sa pananalita at sa pamumuhay, pangalawa ay pamumuhay, at ang pagtatlo ay pag-ibig, no? Sa pang-apat ay ang pananampalataya, no? At panglima ay sa kalinisan ng pag-ugali at sa kalinisan ng puso natin. Ang isa pa rin dito, no? Sa salita, tayo ay mga Kristiyano na ay modelo sa ating pananalita. Ang importante na bago po tayo magsalita ay atin po munang isipin ang ating sasabihin na mga salita kasi baka ang ating mga sasabihin ay hindi mahalaga o hindi kalugod-lugod sa Diyos. No? Upang hindi tayo maka-influensya sa tao na ating kausap. Sabi dito ni Paul sa Ephesians 5, chapter 5, 1-16, no?
Ito ang verse ng salvation. By ye therefore followers of God, of their children, sabi na gano'n. Kasi, hindi na kaya, wala na ito, hindi na kaya. At ang ating, ang pangalawa, no, ay ang ating humbleness, no, ang ating pagpakumbaba. Pagpakumbaba, na wala na tayong palalo, no. Humbleness and humility is no other than the Lord Jesus Christ na ating gagayahin, no? Ang ating Panginoon Isos na kung saan ay hinubad ng pagka-Diyos niya at naging tao siya at namumuhay siya ng isang katulad ng tao na hindi na tao mayaman ang kanya ginaya. Ang isang tao mahirap, no? Imagine mo, Panginoon, walang bahay. No, sabi nga dito, wala ang mga pups daw ay may lungga, samantalang siya walang lungga, no? Ganon, Panginoon, natin gagayahin ang kanyang babalo at kanyang mga malinahon, no? Imagine siya ay may-ari ng lahat na nasa langit at sa lupa, kaya ang pag-ari ngunit kailanman na hindi niya ito pinagmayabang o hindi naman niya ito katunayan din niya nga ginamit ang kanyang pag-aari na ito Imagine mo siya mayari ng lahat-lahat sa mga bagay, pati kung lahat-lahat, pati yung bahay, lupa bahay, lahat-lahat sa kanya, pero wala siya dalawang lahat. Hindi niya ginamit. Makitaan siya ng kanyang pagka-humble, pagka-humility, kaya punong-punong sa kanyang katawan ng Panginoon Kristo. Kaya yan natin na siya dapat tularan upang ang ating pagpapalalo sa ating buhay ay mawawala na yun. Kung matularan natin ang Panginoon. Kahit nasa kanyang kamatayan, pinakita pa rin niya ang kanyang pagpakumbaba loob, mababang loob. Sa Philippians 6:8, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, Sa 7, but made himself of no reputation and looked upon him to the form of the servant and was made in the likeness of the men. Siya ay katulad ng tao, Sa verse 8, sabi dito, Philippians 2 verse 8, and being found in passion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ang nais ng Diyos ay isang simpleng tao lang. Ang gusto ng Diyos ay isang taong napapakumbaba, hindi mayabang. Sa Luke 8:18, 10-14, ito ay istorya ng publikano at ng Pariseo, na kung saan ayaw ng Diyos ang tao mayabang. Sa taong ipokrito, maraming tao ngayon ay namumuhay na ipokrito, Hindi sa lahat kapag siya ay nasa kakumpulan na. Pagkakumpulan na ngayon, dahil lalabas ang pagka-ipokrito niya. Kung ano mayroon ang iba, gusto niya, mayroon din siya kahit hindi niya kaya, pauso-uso, Ito marami dyan na sumisigaw sa mga pasada natin, binagyabang ang kanyang mga servisyo na ginawa at gagawin pa kapag sila ay inuklok natin sa pusto sa mga eleksyon ito. Sa eleksyon ng mga profession politician, na kung saan puro wala kang maninig na hindi kaya, o wala kang maninig na hindi gagawin. Puro pangako, samantala, pag naka-loklok na naka-upo na ay napapako. Kaya yan ang sinasabi dito. At kung minsan ay sa kaunting serbisyo lang, kaunting serbisyo at kaunting proyekto,
nalalandakan yung mga pangalan. No? Walang iba kundi nakalagay ang larawan na sa kanyang accomplishment daw yun. Kaya ito ang ating itong nangyayari tayo sa mga politician. No? Pang-politician ito. Hindi yung pang-simbahan. At handa sila makipagpatayan para sa isang may tuparan na ang kanilang mga hangarin ng Kristo, no? Pagkos ano ang kanilang ginagawa, ipinagyabang pa nila ang mga puhunan, no? Kanyang mga gastos na hindi naman galing sa bulsa nila minsan, dahil galing din sa kawalang iyan din. Baka eleksyon ng mga kapatid ngayon, gabi bago po tayo kanina pala to. Kaya bago tayo bumoto na sa kaya dapat hindi kayakin na ito kay Brother. Follow for our perseverance in life. Sabi nga ni Paul kay Timothy, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dapat ang katotohanan daw ang ating panibigan. Pagsikapan mo, humarap sa pagsubok ng Diyos, magawa ko lang anumang ikaya ang nagumamit ng pag-read na salita sa katotohanan. Kaya dapat nga natin salita natin babantayan. Bago tayo magbigkas, dapat natin ingatan na kung minsan ay ang salita, pag atin nalitawan, at mayroon tao na sasaktan, mahirap na bawin. Na matalas pa daw sa balaraw din ng salita kung minsan, no? Hindi daw nakakapatay din ang balaraw din ng salita ay nakakapatay. So, kung minsan mabitawan mo na hindi ka nais-nais. At sa ating mga katotohanan na ito, una-una sa lahat daw, ang number one, ay ating konsensya, no? Dapat ang konsensya natin malinis. At ang ating konsensya ay hindi siya magbibigay sa atin ng katahimikan, peaceful. Hindi yung konsensya, nakakakonsensya tayo na magulo. O konsensya na nagiging mainitin ang ulo. No? Dapat ang konsensya natin ay nagiging maayos, peaceful. No? Na bibigay sa atin ng kaganapan ng ating buhay. At sa ating mga pag-iisip, na kung saan ang ating ating pag-iisip ay dapat natin ito ay i-minimize, no? Ang ating pag-iisip. Minsan kasi sa ating pag-iisip, dumadating ang ating pag-iisip na sa sobrang sa ating isipan, ay nagkakaroon na tayo ng hindi magandang ito sa buhay. No? Sa kasama na ating kalusugan, doon na kumisan magkakaroon tayo ng stress sa sobrang pag-iisip. No? Kaya dapat ang ating pag-isipan na ating paglilingkod sa Panginoon na sa mabuting paraan at paglilingkod sa Panginoon ng may natin masunod ang kanyang kalooban upang ang ating pag-isip ay hindi mahaluan ng mga hindi magandang kaisipan mo, mga dirty minds na kumisan mo. Kasi kung minsan sa ating pag-isip ay na doon tayo nagkakaroon ng kasalanan, hindi ang sobrang sa kulitin ng ating isip. Sa 1 Timothy 3:9, sabi nito, holding the mystery of faith in a pure conscience. Kaya daw, dapat paghawakan natin ang misteryo ng ating pananampalataya na may kalinisan na konsensya, malinis ang konsensya. Sabi dito sa 1 Timothy 3:9. Na ingatan ang hiwaga ng pananampalataya na malinis na budi. Yan ang dapat natin gagawin, no? Na kung saan, no?
ito sa dalawang uri ng tao, no? Aking babasahin na yun ang dalawang uri ng tao na kung saan dapat natin maiwasan ito, no? Unahin natin ang uri ng tao na ang uri ng tao na sa bulaang guro, no? Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, no? Sabi dito, mga gurong bulaan, sabi dito. Maliwanag na ang sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang mandarayang Espiritu at ang mga aral ng Diablo. Ito ang mga bulaan, mga guro, no? Sabi dito. Sa verse 2, dahil sa panlilingan ng mga sinungaling na mga budi, may patak na pagiging alipin ni Satanas. Yun. Sa una, sa verse 1, Diablo, pangalawa, Satanas naman. Dahil itong mga uri ng mga bulaan, mga guro na ito. At sa pagkatlo, ipagbabawal nila ang mga pag-asawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos para kanilang may papasalamat na mga sumasampalataya, lubos na nakakaunawa ng katotohanan. At sa verse 4, sabi na, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Kaya, ang lahat nito, sabi nito, ay ginagabawalan na itong mga bulaang gurong na ito. Na huwag kanin yung mga pagkain na ayon sa kanilang kaalaman ng mga gurong bulaan na ito ay hindi kanais-nais. Pero sabi ng Diyos, ang lahat na ito ay pinabuti na ng Panginoon. Kaya tulad ng iba, yung sinasabi na yung chocolate, yung dinuguan, sabi yung bawal ako na dinuguan. Hindi tayo mabawal sa dinuguan. Bawal natin dinuguan pag walang puto, di ba? Pero kasi dilinis na ang Panginoon yun, di ba? At ito naman ang uri pangalawang uri ng tao, ang paglilingkod na napakita dito, ang mabuti lingkod ng Diyos. Na kung saan dito sa chapter 6, no? Sa chapter 6 dito ng 1 Timothy 4, chapter 6. Ang pamagat nito, mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Ikaw ay magiging mas mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ng mga tagubiling ito. Tuturo daw sa atin ng mga kapatid ng mga iniwang aral ng Panginoon Jesus, no? Kung saan dapat natin sundin at ituturo sa kanila. Dapat nila sundin at dapat nilang sa puso, no? At habang ituturo mo ito, dinudulutan mo rin ng iyong sarili ng pagkain espiritual. Dapat din natin dawain bigyan din natin ng aral natin sarili, no? Bubuhayin natin ang ating spiritual na pamumuhay, no? At tunay na aral na sinusunod mo ang mga tagubilin ng Panginoon. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kapuluhan. Huwag natin gagamitin natin oras doon sa mga walang kapuluhan na mga alamat ng mga ating mga ninuno na kung saan pinapasabot kung ano ang pinagpapasamba sa atin at kung ano ang aral sa atin, mga tulong natin mga ninuno na bawal dito, bawal doon. Huwag natin daw pag-aksayahan ng walang kapuluhan. At sa halip, magsanay ka sa kabanalan. Sanayin natin ang ating sarili sa kabanalan daw, sabi ng Panginoon dito. Ito ang mga tunay na lingkod ng Panginoon at mga na kung saan ang mabuti at tunay ng lingkod ng Panginoon. Sanay sa kabanalan. Na may pakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating.
totoo na kasabihan, ito ang dapat paniwalaan. No? Ang kasabihan na dapat natin paniwalaan ay yung mga aral ng Panginoon Diyos at ang kanyang mga tagubilin. No? Dahil ito nagsisikap na nagpapagal sapagkat umasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas, ang lahat lalo na ang mga sumasampalataya sa Kanya. Sabi na dito. Ituro mo, ipatupad mo ang lahat ng ito. Turo na natin ang lahat ng mga aral niya at patupad daw, sabi dito, upang tayo ay magiging tunay na lingkod at mabuting lingkod at mabuting lingkod ng Diyos. Ito ang mabuting lingkod ng Diyos. At dito na, at papasok na sa pinaka-ating text, no? Huwag mong bigyan daan ng amakinda. Upang ikaw ay maging mabuti at tunay na lingkod. Huwag mong bigyan ng daan at amakin ka ng inuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip ay pagsikapan mo maging huwaran ka kanila. At sa mga sumasampalataya ay dapat ka sundan, no? Sa pananalita, ugali at pag-ibig. Higit sa lahat ng kabanalan. So, sa akong ito, ay aking lahat ng aking iwanan ng mga ating napagulay-gulayan dito, no? Tungkol dito sa ang mabuting lingkod ng Diyos at ang tapat, no? Huwag sa bulaang guro, kapagkat tayo mapapahamak sa ating buhay. Pag ang bulaang guro, ang ating sundin at kanilang mga sinasabi at tinuturo at isinapatupad. Kaya sa ako ito, yan ang aking maiwan sa inyo at nawa po ang aking pagbulat-bulayan na salita ng Diyos na nakapagbigay din sa atin ng inspirasyon at higit sa lahat patuloy natin matiguran ng Panginoon. Ako sa akin na makakaya sa pamagitan ng kanyang tulong, hingin natin ng kanyang banal na espiritu pagkaluin gabayan at pagkabayan sa aking buwan. Sa akin ito, maraming salamat. Tayo narangin ako. Mga pala at mga Panginoon, maraming salamat muli sa pagbulit-bulit ng mga pananasalita. At nawa po, Panginoon, ay nawa po ang iyong pananasalita ay nananalig sa akong ito. At ang iyong pananasalita ay nagiging aming pag-iingatan nito sa aming puso-isipan na kung saan upang ikababago ng aming mga buhay at yung mga iba pananaw ng mga maratingin sa amin na nakakapag-observa sa amin. Nawa po sa aming pagbulit-bulit sa akong ito. Nawa po, Panginoon, ang maraming salita ay magiging aming manifesto sa aming buhay at aming ito ay magiging kaakibat sa aming pamumuhay na kung saan ay ito ay magbibigay sa amin ng paalaala sa aming pamumuhay sa araw-araw upang ang aming mga kapitbahay o mga aming mga kasalamuha ay mag-ibang pananaw sa aming mga buhay. At nawa po sila rin sa pamagitan ng aming matotoo at sa aming mga naging bago ng aming buhay ay sila rin ay magiging daan ito upang sila ay makakail namin sa paglilingkod sa iyo upang abot din sa kaligtasan naman. Maraming salamat at Ama, patuloy namin sinasamot dinadalangin na aming pastor na kung saan pauwi na dito ay nawa po ang sinasamot dinadalangin namin na ingatan mo ang kanilang paglalakbay sa pangkarating dito sa kanilang mga tahanan naman at nawa po ang iyong mga gawain sa hapon ito na ay naging magtagumpay sa hapon ito at nawa ang aming pastor ay naging nakakapagbigay ng kanilang pananampalataya doon na nagpapalakas ng pananampalataya doon sa Batangas. Nawa po ang aming pastor ay nakapagbigay ng mensahe mo na ikaw ay itaas at ikaw na luwalagi sa araw ito. Salamat ang mga Panginoon kasi sa mga namin ito sa pamagitan ng ito mga ang Panginoon Kristo namin sa mga pagligtas.